Amen. Magandang umaga po sa lahat. Inanyahan ko po ng lahat ay magsitayo. Tayo po yung mag-umpisa sa ating gawain. Tayo po yung mag-umpisa ng sumamba at magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Hinihiling ko po ng lahat ay magsiyoko. Tayo po natin manalangin. Amang Diyos na lang makapangyarihan sa lahat. May-ari ng aming mga buhay. Yung mika ng langit at lupa. Ang Alpha at ang Omega. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinapupurihan ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin, dinadakila ka namin sa oras nito. Dapat, dahil karapat, dapat naman, Panginoon, lahat ng pagpulit. Salamat sa iyo. Maraming salamat na po, Panginoon, sa walang sarawang pag-ibig na patuloy mong pinaparana sa amin. Sa oras nito, Lord, Panginoon, tuloy kami napapalinis sa aming mga puso, sa aming mga isipan, Panginoon. Ano man ang mga karumihan na nagawa, sinasadya man ng hindi, O God. Kalinisin mo kami na yung banal na dugo, Panginoon. Marapatin mo kami sa oras na ito. Tanggapin mo po ang aming mga pulit pasasalamat, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na pagpalain mo po ang buhay ng bawat isang narinig. Maraming salamat, Panginoon, sa bagong buhay, bagong pag-asa na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Ano man ang aming mga nagawa, Panginoon, na nakalipas ay pinatawad mo, Panginoon. Sa oras na ito, bagong buhay, bagong pag-asa. Magpapurihan ka, madakila ka sa lahat ng iyong ginagawa sa aming mga. Sa oras na ito, Panginoon, dalangin namin na pagpalain mo po ang lahat ng tatayo sa harap ng itong lugar. Salamat, Lord, sa karunungan na patuloy mo pinagkakalap sa amin. Hindi nawa ang kapintasan ng makita sa aming mga buhay, kundi ang iyong kapurihan, Panginoon. Sa lahat ng tatayo, Panginoon, sa lahat ng gagawin sa umagang ito, dalangin namin, Lord, na ando ng kadalisayan sa kanilang mga puso upang magpagalit sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo po ang pinakabuod ng gawain ito, yung mga salita. Gawin mo pong matakang po sa aming mga puso upang ang mga salita mo patuloy namin madinig at isang buhay, Panginoon. Pagpalain mo rin po, Panginoon, lahat na nagdiriwang sa linggong ito ng iyong mga anak na nagpupulit ng papasalamat sa iyo, Panginoon. Maging ang mga pastors, may mga missionary, Panginoon, na ginagamit mo upang ihatag ang iyong mga salita. Sa oras ng Panginoon, na nakubin po ng Banal na Espiritu Santo ang lugar na ito, Panginoon. Upang malaya kami makapagpuri, makapagpasalamat sa iyo, Panginoon. Maging ano man ang buhay ng bawat isang narito, Lord. Nais lang namin, Panginoon, isang tabi ang mga suliran ng mga problema. Ang nais namin sa umagang ito ay papurihan ka, Panginoon. Dapat kang papurihan at pasalamatan, Panginoon. Sa buong isang linggo ang pag-iingat mo, sa bawat mahal namin sa buhay. Salamat, Panginoon. Maraming salamat. Salamat, Panginoon, ang katapusang pasasalamat sa kabutihan mo, Panginoon. Sa iyo po ang pinakamataas na pasasalamat sa pangalan ng Jesus. Ang lahat ng unak ng Diyos ay magsabi na, Amen! Hallelujah! Nakasama ko natin ang tahan ng off-road race. I believe in God the Father Almighty, Maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell, the third day He rose again from the dead. He ascended into heaven, and seated at the right hand of God the Father Almighty. From thence He shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. And nakabangan ko pa ang aking pagpapalo. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Sabi Panginoon, ating pagpapakan naman ating Panginoon sa araw na ito. Amen. Sabi nga sa 1 Chronicles 16:23-25, Sing to the Lord, all the earth, proclaim His salvation day after day, declare His glory among the nations, His marvelous deeds among all people. For great is the Lord and most worthy of praise. He is to be feared above all gods. Amen po ba? Amen. Ating pagpapakan na ating Panginoon.
Come on, church. Yes, you God. Yes, Lord God. We adore you, Lord God. Tunay nga na yung pagmamahal sa amin ay walang katupas, Lord God. It never fails. Yes, Lord God. Overtaking my heart. You take me finding peace again. Fear is lost in all you are. And I will leave the world to tell your story. 'Cause I know that you call me. I know that you call me. Yes, Lord. And I lost myself for good in your promise.
ends of the earth. Yes, Lord God. To the ends of the earth. For you alone are the Son of God, and all the world will see. For you are God. For you are God. Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth. To the ends of the earth. For you alone are the Son of God, and all the world will see. For you are God. For you are God. We praise your name, Lord God. You are forever and ever our saving God. Walang makakapantay sa iyo, Lord God. Kahit sino. You are ever living God. Let's sing this song. Yes, Lord God, our Maker. Our eternal praise belongs to you, Lord God. Praise belongs to you. All of the honor. All of the honor, all of the glory is to you. You are wonderful, marvelous, forever beautiful, Prince of Peace, faithful one, forever. You are an ever-living God, and an everlasting King. Ever living
Panginoon, Ikaw, ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Wala kang katulad, walang makahihigit sa iyo, walang makapapantay sa iyo. And yes, Lord, napakalaki niyong Diyos. And yet, Panginoon, kami, nilikha mo lamang mula sa gabok, Panginoon. Kami, nagpiling sumuhay sa iyo. Kami ay inabot ninyo. Sa kanilang pagmamahal niyo sa amin, kami binigyan ninyo ng kaligtasan upang ibalik sa iyo, upang mapabilang, Panginoon, sa iyong kaharian. You gracious God, you glorious God, O God, you wonderful, Panginoon, you marvelous. Tunay nga, Panginoon, your grace is enough for us, Panginoon. Salamat po muli ng marami. Ito po, Panginoon, as we come to you, O God, patuloy kayong magpakahayag sa aming mga buhay. Tunay nga, Panginoon, hindi mauubos ang mga salita, hindi mauubos ang panahon, Panginoon, para patuloy namin isipin ang kalakihan mo, ang kadakilaan mo, ang iyong pagka-Diyos sa aming mga buhay. Kaya muli, Lord, kayo kayo magpakahayag sa amin as we come to your word, Lord. Kabayan kami ng iyong Santong Espiritu, ang mga bagay na di namin nauunawaan, ipaunawa niyo sa amin. Ang mga bagay na wala kami, Panginoon, ibigay niyo po sa amin. Ang mga bagay, Panginoon, na dapat sa amin, Panginoon, o dapat kami mabuhin, patuloy niyo kami mabuhin ng iyong salita. Kayo, Diyos, sa magpala sa gawain ito, at kayo patuloy na mahayag, at kayo mapalagalan. Pinupuloy ka namin ang kanila, o aming sabot na langit, may pasasalamat sa matang sa pangalan ni Jesus. Kaya mo sa amin. Kaya yung basahin ko ang Mateo 21, verse 1 to 11. Mateo 21, verse 1 to 11. Malapit na sa Jerusalem nang sila ay dumating sa Bethphage, sa bundok ng mga Olivo, inutusan ni Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagad. Pumunta kayo sa susunod na nayon at makikita ninyo kaagad doon ang isang inahing asno na nakatali, kasama ang kanyang mga anak. Kailangan ninyo ang mga iyon at dalhin sa akin. Kapag may nagtanong sa inyo, sabihin ninyo kailangan iyon ng aming Panginoon at ipaubayan niya agad ang mga iyon sa inyo. Sa gayon, natupad ang sinabi ng propeta. Sa lungsod ng Sayon ay payag ninyo, tingnan mo ang hari, ipayag ninyo, tingnan mo, ang hari mo ay dumarating siya'y mapagkumbaba, masdan mo't siya'y nakasakay sa isang asno at sa isang batang asno na anak ng isang babaeng asno. Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang inutos ni Jesus. Dinala nila kay Jesus ang mga inayang asno at ang anak nito. Sinapin sa likod ng mga ito ang kanilang balaban. Pagkatapos sumakay dito sa Jesus. Maraming naglalatag ng kanilang balabal sa daan. Mayroon namang pumutol ng mga sanga ng kahoy at ito'y inilatag sa daan. Nagsisigawan ng mga taong nauna at sumusunod sa kanya. Sigaw nila, purihin ang anak ni David. Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Pagpasok na Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Si Jesus, ang propetang taga Nazaret sa Galilea, sagot ng karamihan. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang salita. Praise the Lord. Hindi mo, pag-iingitian mo muna yung katabi mo, baka hindi mo kilala.
So yes, praise the Lord. Alam natin na simula na po ang Holy Week. No? Mula sa araw na ito, Palm Sunday. At you may ask, ano ba ang Holy Week? No, basically, of course, it's about sakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. The Gospel, year after year, after year, after year, ginagawa ito, inaalala. Pero ang tanong, sa bawat po sa atin, gaano tayo nakakaunawa at gaano tayo lumalalim sa pagkaunawa sa pagdiriwang na ito ng gospel. The life, suffering, death, and resurrection ng Panginoong Jesus. Napapaintindi ba natin ang gospel sa mga tao, sa marami? And again, naiintindihan na nga ba natin ang saysay, ang sakit, hirap, kamatayan, at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Again, nagpapatuloy po tayo sa tema natin, the church. At opo, ang church ay hindi lamang nakikilala sa kanyang gawa. Sabi ko nga po kahapon sa ating pong cottage prayer meeting, hindi lamang sa gawa, kundi sa ngawa. Sa gawa, we are known, tagagawa ng mabuti. We were not saved by works, but yes, we were saved to do good works. At yes, hindi lang tayo makikilala dapat sa gawa, kundi sa ating gawa o sa ating pinapahayag sa ating pong pananampalataya. Ang ating pong pananampalataya, tayo naniniwala na si Jesus Cristo, si Jesus, ang Cristo, ang anak ng kataas-taasan. Diyos. Remember the confession of Peter. Mula sa kanyang bibig, pinahayag sa kanya ng Ama sa langit, "You are the Christ, the Son of the living God." At tugunan ng Panginoong Jesus sa kanya, pinagpala ka Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Matthew chapter 16, verse 17. At yes, ito ang pinalaganap ng mga apostol. Mula na sila po'y mapuspos ng banal na Espiritu. Remember sa Acts chapter 2, the birth of the church. They were empowered by the Holy Spirit. The birth of the church through the power of the Holy Spirit, through the preaching of the gospel. Again, hindi po through the preacher, hindi through the messenger, kundi through the message, through the gospel, through the preaching of the gospel. Hindi karisma ng mga ngaral, hindi personality ng mga ngaral, kundi ang pinangangaral, which is the gospel. So yes, the church were born through the power of the Holy Spirit, through the preaching of the gospel, at yes, through the piercing of their hearts, the piercing experience. Sabi nga ng Acts chapter 2:37, pagkatapos nilang marinig ang pangangaral ni Apostle Peter ng mabuting balita, napagabag ang kanilang kalooban ng marinig ito, the gospel. Now, in our text po, mula po sa Matthew 21, verse 1 to 11, pamagat po ng mensahe na ito pong ibahagi. Pakibasa po. Kinikilala mo na po siya. Okay, so, anong tanong sa atin? Nakakabulol po ba? So, kinikilala mo na ba siya? Kinikilala mo na ba siya? Mapapasa po natin itong pangyayaring ito, not only in Matthew, kundi in Mark, sa chapter 11, in Luke, sa chapter 19, and in John, sa chapter 12. So, throughout this Holy Week, you may read it, no? Matthew 21, sa text natin, from 1 to 11, you read in Mark 11, you read in Luke 19, and in John chapter 12. Kaya yung natingin ko sa tatlong puntos po ito, again, the title, kinikilala mo na ba siya? 3 points I want to share mula sa talatang ito, the Christ. So, una po, the Christ. Mabasa po natin sa verse 1 to 3, tingnan po natin kung ano po ang ginagawa o ginawa ng Panginoong Yesus sa mga talatang ito. Verse 1 tells us, ang Panginoong Yesus with His disciples, sila'y papunta sa Jerusalem.
And it seems no, na sila ay sabihin na natin no, huminto no, sa bundok ng mga Olivo or sa Gethsemane. Remember Gethsemane. Remember the Garden of Gethsemane. Kung saan po ang Panginoong Jesus ay hinuli para siya ipapako sa krus. At yes, dito sa Garden of Gethsemane, na lagi po siyang naroon o madalas po siyang naroon para manalangin. Para manalangin. In Luke chapter ayaw na. Ayan. Okay, in Luke chapter 22, verse 39 to 40. Lumabas si Jesus at gaya ng kanyang kinagawian, nagpunta siya sa bundok ng mga Olivo kasama ang mga alagad. Okay? Pasilin niyo po yun. Gaya ng kanyang kinagawian. So hindi po niya yan, hindi po siya pumunta dyan, no? For the first time, kundi dyan po ang kanyang pong kagawian, ginagawa niya lagi na pumunta sa Garden of Gethsemane. For what? Para manalangin. Verse 40, pagdating doon, sinabi niya sa kanila, manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng bukso. Kaya naman, no, si Judas Iscariote, hindi siya nahirapan kung saan niya hahanapin ang Panginoong Jesus. Dahil alam niya kung saan lagi ang Panginoong Jesus naroon. John 18, verse 1 and 2, pagkatapos ng panalangin ito, umalis si Jesus kasama ang kanyang mga alagad, pumunta sila sa ibayo ng Barkis ng Kidron at pumasok sa isang halamanan doon, Garden of Gethsemane. Alam ng taksil na si Judas ang lugar na iyon sapagkat ano po sabi, doon madalas magpunta si Jesus at ang kanyang mga alagad. At yes, ang Panginoong Jesus madalas pumunta sa Garden of Gethsemane para doon ay manalangin. Para doon ay manalangin. Kaya so we could learn, nawa, no, ganun din po tayo, na tayo po laging nasusumpungan ng Panginoon na sa kanyang lumalapit para manalangin. In good times or in bad times. Dahil minsan po, talagang kapag tayo dumaraan sa mga problema, saka lang tayo talagang, no, may panood pa, may paiyak-iyak pa, nananalangin sa Panginoon. Pero ang Panginoong Jesus, again, madalas siya pumupunta sa Garden of Gethsemane sa anumang panahon, anumang pagkakataon para makipag-iig sa kanyang Ama through prayer. So tila huminto po sila sa Garden of Gethsemane, then here, inutusan ng Panginoong Jesus ang dalawang alagad. Hindi pinangalanan kung sino po ito sa 12, verse 2 and 3. Pumunta kayo sa susunod na nayon at makikita ninyo kaagad doon ang isang babaeng asno na nakatali kasama ang kanyang anak. Dalagan ninyo ang mga iyon at dalhin sa akin. Kapag may nagtanong sa inyo, sabihin ninyo kailangan iyon ng Panginoon at ibibigay niya agad ang mga iyon sa inyo. So tingnan mo ang ginagawa po ng Panginoong Jesus. No? Ano po naiisip natin? Marahil nag-isip natin, wow, astig si Lord ganun-ganun lang. Punta kayo doon, meron kayo madadaan ng batang asno doon, talaga ninyo, dalhin nyo sa akin. Of course, sa mga skeptics, no, sa mga hindi naniniwala sa Panginoon, they could think na tingnan nyo yung Jesus nyo, bastos, pusado, no? Walang ano-ano, utusan yung dalawa, kunin mo yung asno makita nyo, dalhin nyo sa akin. Again, sabi ng verse 3, kapag may nagtanong sa inyo, sabihin ninyo, kailangan iyon ng Panginoon. If you have your Bible, nandiyan po yan, letter P, capital letter P. At may pagtitiyak, sabi niya, ibibigay niya agad ang mga iyon sa inyo. Let me read sa Mark chapter 11, dito mababasa natin. Pareho mong pangyayari. Simula verse 4 to 6. Kaya tumakad ang dalawang alagad at nakita nga nila ang batang asno sa tabi-tingtad ng daan. Nakatali ito sa may pinto ng isang bahay. Nang kinalagad na nila ang hayop, tinanong sila ng ilang nakatayo roon, bakit ninyo kinalagad iyan? So here we can see, talagang masunurin yung dalawang alagad. They did ask the owner,
Kung ano yung sinabi ni Lord, may makikita kayo doon, talaga ninyo yung batang asno. May paisabi sa iyo na tabi, makinig sa salita ng Panginoon. Kalagan ninyo. Again, verse 11 and verse 4, kaya lumakad ang dalawang alagad at nakita nga nilang ang batang asno sa tabi ng daan, nakatali ito sa may pinto ng isang bahay, nang kinakalagan na nila ang hayop, tinanong sila ng ilang nakatayo roon, bakit di nyo kinakalagan iyan? So it tells us, talagang hindi sila nagpaalam. They just obeyed what Jesus commanded them to do. Verse 6, sumagot sila gaya ng bilin ni Jesus. Sabi ni Jesus, kapag sinita kayo, sabihin ninyo, kailangan ng Panginoon at ibabalik din agad. At ano po ginawa ng may-ari? At hinayaan na sila umalis. Again, imagine kung ikaw ang isa sa alagad ng Panginoon na inutusan ng ganito. How would you respond? Maybe, sa mo ba, papakamot ulo ka. Ganun lang, wala bang permit dyan or wala bang letter dyan na may bigay namin doon sa may-ari. Maybe mapapa-object ka. You will suggest, Lord, pwede bang, hindi ba dapat magpaalam muna tayo bago namin kunin? And think about yung may-ari. Kung kayo po may-ari, anong gagawin ninyo? Kinakalagan yung asno ninyo. No? Kung sabi ko sa Lucas, hindi pa na nauupuan ng sino man, nasasakyan ng sino man. So very fresh. No? Kinakalagan ng mga tao ito without asking permission to you. Anong isipin mo? No? Tawag ka ng pulis, o nanakaw ito, murahin mo, o kaya maybe you'll be gentle, excuse me, asno ko yan, yung ginagawa mo dyan. Or mag-i-hysteric ka, oy, magnanakaw! Pero kita natin, as Jesus said, sa kanyang mga alagad, ibibigay din agad sa inyo. So here, dinidisplay ng Panginoon who He is. Na He is the Lord. He is the King. Again, here tinanong ng may-ari kung bakit nila kinakalaga ng asno, dahil sa Mark 11, and the moment na nalaman niya na pinapakuha yun ng Lord, again, ang sabi sa verse 6, hinayaan na sila umalis. Again, kung ikaw ang may-ari, how would you respond? Again, napakita sa may-ari o sa may utusan o lutusan, ang Panginoon ay Panginoon. Sabi ni Pablo niya po sa Colossus, chapter 3, verse 22 and 23, hanggang chapter 4, verse 1, mga alipin sa lahat ng bagay ay sundin niyo ang inyong mga amo dito sa lupa. May nakakakita man o wala, maglingkod kayo, hindi upang kalugdan lamang ng mga tao, kundi dahil kayo'y tapat at may takot sa Diyos, sa Panginoon. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. May ambassador, may mga empleyado tayo dito. I hope, no, as Christian employee, ganito tayo mag-isip. Ganito tayo magtrabaho. Nakikita man ako ng amo ko, hindi. I will do my job because I am doing this, hindi lang sa amo ko, kundi ang tunay kong amo, ang amo ng lahat ng amo, ang Panginoon Diyos, ang Panginoon Jesus. So, chapter 4, verse 1, mga amo, maging mabuti kayo at makatarungan sa mga naglilingkod sa inyo. Alalahanin ninyong kayo man ay may Panginoon sa langit. So, ikaw naman na boss, yes, may mga tauhan ka, pero don't forget, may boss pa sa'yo, ang Panginoon Jesus. So, ginawa ito ni Lord to display His kingship, His lordship, at yes, intentionally niya itong ginawa. Verse 4 to 5 ng ating text, sa gayon natupad ang sinabi ng propeta sa lungsod ng Sion ay ipahayag ninyo, tignan mo ang iyong hari at dumarating, siya'y mapagpakumbaba, masdan mo't siya'y nakasakay sa isang asno at sa isang bisiro na anak ng asno. Mababasa po natin po ito sa Zacarias chapter 9, verse 9. So here, intentionally ginawa ito ni Lord to fulfill this prophecy or hula
na tumutukoy sa Kanya. So what he was saying sa madlang people, here is your King. I am the King. I am the King of Kings and the Lord of Lords. So next slide, second point, the completion. So you may ask, bakit sa isang asno o sa batang asno, bakit hindi sa kabayo, na usually sinasakyan ng mga hari, o bakit hindi pangdigmang mga kabayo, hindi malalaking kabayo, mga stallion, o mustang, o whatsoever. Bakit sa asno? Sa Luke chapter 19, dito mababasa po natin, Lucas kabanatang 19, again, as I said kanina, itong account na ito sa Matthew 21, mababasa natin sa Mark 11, mababasa natin sa Luke 19, at mababasa natin sa Gospel of John sa chapter 12. Luke 19, verse 30, Sinabi sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon, sa pagpasok ko ay matatagpuan ninyo isang batang asno na nakatali, hindi pa iyon nasasakyan ni numan, talagan ninyo at dalhin dito. Sorry, hindi po yan. Wala pa dati slide na to. Look at the Lord, ang Panginoong Jesus. As batang asno, never pa nasasakyan, at yes, ako ang unang sasakay niya. Again, He's telling us, I am the Lord. I am the King. At yes, He's telling us na yan ang sinasabi ng Zacarias 9 verse 9. And it is about me, and here I am doing that prophecy. Ginagawa ko, ginaganap ko ang tula patungkol sa akin. And here we can clearly see na ang lahat ng nangyari sa Panginoong Yesus, mula nang siya ay pagbuntis hanggang sa kanyang muling pagkabuhay, and of course sa kanyang muling pagbabalik, it's all written in the Scriptures. Inahayag ng banal na kasulatan mula sa Old Testament hanggang sa Bagong Tipan. Of course, ang hindi pa nagaganap ay ang kanyang muling pagbabalik. Kaya tunay na we should really believe, kakanga sola scriptura, scripture alone, ng Biblia ay tunay na salita ng Diyos. Kasi we can clearly see sa daan-daan, at least 300 plus na prophecies, and some are saying, may 1,000 propesya patungkol sa Panginoong Jesus. All this happened to Him. All this happened to Him. And so yung pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, riding on a donkey, yun ay intentionally ginawa niya to fulfill the prophecy about Him. Mababasa na po natin sa Zechariah chapter 9, verse 9. Remember the words of Jesus sa kanyang mga alagad sa muling mabuhay in Luke chapter 24. Sinabi sa kanila ni Jesus, verse 25 ng Lucas 24, kay hahangal ninyo. Sakit, di ba? Kay hahangal ninyo. Yung word po dito ay anoaitos, sa Griego, means without, weo means to think. So it could mean walang isip o hindi nag-iisip. And listen, whenever we listen to the Word of God, dapat bukas ang ating isip, dapat nag-iisip tayo. For the intention to learn, to understand His Word. Can you say amen? Hindi po yung may nangangaral sa atin, hindi natin iniintindi ang pinapagalan. Kaya minsan, labas-pasok tayo sa simbahan, sabi nga nila, many people grew in the church not knowing God, not knowing Him. Only Him, kanta lang. Kasi, really, without understanding it, without the intention to understand it. Yung kanta, madali lang Minsan nakarinig na kayo na may mga kumakanta na, I love you Lord, tapos kung ano sinasabi, pero nakataas ang kamay. Pero wala naman doon sa sinabi sa lyrics, di ba? You get my point? I love you Lord, thank you Lord, diba? Kasi hindi alam yung kanta, pero nakataas ang kamay. So where's the sincerity?
So even yung salita ng Diyos, whenever we listen without understanding it, intentionally listening to it, then, you may say, sakit naman ni Lord magsalita, kaya nahangal ninyo. Why? They were occupied with what? Remember, kahit last night na ni Jesus with them, kung pinag-aawayan nila, sino pinakatakila sa atin? Kasi preoccupied na yung isip nila na si Jesus ang magliligtas sa atin sa Roma at ikaw, John at Jane, ilalagay ka sa kanan kaliwa. Yun ang thinking nila. And so they don't mind whatsoever, ano man pinag-aaral ni Jesus, hindi nila ma-absorb. Kasi okupado na yung kanilang isipan ng whatsoever. Tingnan mo nga yan katabi mo, ano kaya utak niya ngayon? Ano kaya naman ang utak niya? Siguro, bakasyon, saan ako Holy Week, saan ako maliligo? What? And so paglabas ng church, wala. Walang naintindihan. Walang nalalaman. Hello? Tapos pupuyat na dito ng pastor, pag-aaralan ng mabuti, kasi makikinig ka, hindi ka makikinig pa. Eh siya natanong nung Jehovah's Witnesses sa labas, tama? Hindi kayo natututo sa pastor nyo. Dito ka sa Jehovah's Witnesses. Tuturuan ka namin. Lahat matututunan mo, hindi mo tuldok. Pwede mo. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hanghangal ninyo, dugtong pa ni Jesus, kay kukupad. No? Slow. Kay kukupad ninyong maniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta. Hindi ba't kailangan ng Kristo ay magtiis sa lahat ng ito bago siya pumasok sa kanyang kalwalhatian? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanya, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. So what was Jesus was saying? Lahat ng ginawa ko, sinabi ng banal na kasulatan, and I will fulfill it. And I fulfill it now. Verse 44. In Luke 24 pa rin, pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo, noong kasama pa ninyo ako, dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin. And so, yung pagpasok na sa Jerusalem, ready mo ng donkey, from Zechariah chapter 9 verse 9, he did it intentionally. Kasi, yun nga sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa kanya. Tungkol sa kautusan ni Moises, sa aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. Verse 45, binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, hinakailangang magdusa, mamatay ang Kristo, at pagkatapos siya muling mabubuhay sa gatong araw, sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa magmula sa Jerusalem. So, listen, walang forgiveness, walang salvation, kung walang Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo. Ano siya yamin? So yes, ang pagpasok po niya sa Jerusalem, sa kanyang batang asno, again, hindi dahil sa napapilok siya, hindi dahil sa, okay naman ako maglakad, huwag ka kayo ng asno dyan, no? He did it intentionally to fulfill ang sinabi ni Zacarias sa chapter 9, verse 9. So here, ginawa ito ng Panginoong Jesus to apply or to fulfill the prophecy about Himself. Look at Matthew chapter 16. Wala po niya sa ating kung PowerPoint, if you have your Bible. Matthew chapter 16. Bago po pumunta sa pangalong puntos, Matthew chapter 16, verse 21. Mula noon ay pinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem. At ito'y nangyari. When he entered Jerusalem, riding on a donkey. Dapat, kasi ito ay pinahayag ng banal na kasulatan. Now, punta tayo sa pangatlong puntos. Sabi sa'yo katabi, si Pastor, no? Gagawin lang yan. Don't expect. Mag-frustrate kayo. Pangatlo, pag-uli. So nakita natin, no, the Christ. Nakita natin, the completion.
Now, let's look at the crowd. The crowd. Verse 8 to 11. Let me read verse 8 to 9. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Mayroon namang pumutol ng mga sanga ng mga kahoy at ito'y nilatag sa daan. Nagsisigawan ng mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. Sigaw nila, purihin ang anak ni David, pinagpala, dumating o dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Marahil, no, we can say, hindi lang ito isang crowd, kundi crowds. Dahil maraming divide ito. As we go along, no, let us identify kung sino ba itong mga crowd nito, sino ba itong mga laksang-laksang mga tao. Again, I'm trying not to simplify yung mga puntos natin so we can remember and think again. So think about it. Hello. Kaya pag umalis tayo, pagkatapos ng worship service, habang naglalakad tayo pa uwi, o habang nasa bahay na tayo, ng whatsoever na ginagawa natin, we can think about His Word. Christ. Ano ba sinabi dun sa Matthew 21? Pumunta pala si Jesus talaga. Intentionally pumunta siya sa Jerusalem, riding on a donkey. Hindi naman yung first time niya pumunta. Pero bakit siya pumunta? To fulfill. Kung sinabi ng propeta Zacarias. And to tell the world, yes, I am the King. I am the Christ. Kaya pala yung second point, the completion. Wow, talagang salita ng Diyos. Ang Bible talagang salita ng Diyos. Kasi whatever yung sinasabi ng Biblia, happen. And will happen. Of course, yung mangyayari pala, yung pagpapalik ng Panginoon. Hello? Ang tanging Biblia lang ang nagsasabi ng nakaraan at hinaharap. Walang ibang aklat na nagsasabi ng gano'n. Kung meron kayo maniwala doon, it's only the Scripture, the Bible. And then we think about the crowd. And now we are in the third point. Sa crowd. You can think about sa crowd, kung sino itong mga crowd na ito, at kung sino ka doon. Kung kanino ka natutulad doon sa mga crowd na ito. Okay, let's identify the crowd. Clearly, nandun po yung 12 alagad. Kasama si Judas Iscariote. At yes, may mga Pariseo. In Luke chapter 19, verse 39, so we're looking at the crowd. Sino ba itong mga nasa crowd na ito? Sumigaw ng ganito. Verse 39, sinabi naman sa kanya ng ilang Pariseo kasama ng karamihan, Guro, patigilin ninyo ang inyong mga alagad. So we can clearly see na mayroong mga Pariseo sa crowd. May ilang mga Pariseo, we just don't know how many. At andun yung mga alagad ng Panginoon. Pero tuloy ko ang basa sa verse 40. Hindi ko po nilagay dyan, pero kung gusto nyo makita, tignan ninyo. Sa verse 40, again, verse 39, sinabi naman sa kanya ng ilang Pariseo kasama ng karamihan, Guro, patigilin ninyo ang inyong mga alagad. Sinisigaw nila kay Jesus. Ano lagi tugon ni Jesus? Verse 40, sumagot siya, sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ano sabi? Sa Bible nyo, ang mga bato na ang sisigaw. Listen please. So sabi ni Jesus, tugon niya sa mga Pariseo na, patigilin mo nga yung mga alagad mo. Sabi niya, magtumigil sila, mga bato sisigaw. Ano sinasabi niya dito? What they are shouting is right. I am the King of Kings and the Lord of Lords. I am here to proclaim ako ang Kristo. At kung titigil sila, yung mga bato, magpupuli sa akin. So hindi nila kaharap ay tao lamang. Kundi Diyos yung nagkatawag. Tao. Ngayon, amen? Dahil kung tao lamang siya, bakit siya sasambahin ng mga bato? Psalm 148.
Psalm 148, let me read to you buong kabanata. Purihin si Yahweh, purihin ang Diyos nitong kalangitan. Kayo sa itaas siya'y papurihan. Ang lahat ng anghel magpurit magdiwang, kasama ang bukbo noong karamihan. Remember sa Hebrews, sasabayin siya ng lahat ng mga anghel. Please, listen. Ang Diyos lang ang sinasamba. Kayo siya namin? So kung si Jesus ay sinasamba, at indeed siya ay sinasamba, mababasa natin sa Book of Revelation, siya ay sinasamba, hindi lamang ang Diyos na nakanuklok sa trono, kundi to the Lamb who sits upon the throne. Ang Panginoong Jesus. So sa langit, pinupuri siya. Ang lahat ng anghel magpurit magdiwang kasama ang bukbo noong karamihan. Ang araw at buwan, siya ay purihin. Purihin din siya ng mga bituin. Mataas na langit, siya ay purihin. Tubig sa itaas, gayon din ang gawin. Siya ang may utos na kayo'y likain, kaya ang ngalan niya ay dapat purihin. Kanyang itinatag, kanilang kinalalagyan, hindi magbabago magpakailanman. Purihin niyo si Yahweh buong sanlibutan, maging dambuhala nitong karagatan. Nabasa ko lang ito sa Daily Bread, sabi, kain yung humpback whale, yung blue humpback whale, yung pinakamalaking isda, sea creature sa mundo, na kaya-kaya umawi. So it says sa yung pagkakayahan yung pag-awit, may pag-awit sa Panginoon. Again, sabi, verse 7 ng 148 ng Psalm, purihin niyo si Yahweh buong sanlibutan, maging dambuhala nitong karagatan. Remember, di ba? Si Jonah, he tried to run from God. Nagpadala word ng dilis. O si dilis, malaking isda. 3 days na doon si Jonah sa loob. Kahit ang mga sea creatures, gaano mang kalalaki, obey God. Worship God. Verse 8, ulan na may yelo, kintat, pati ulap, malakas na hangin, sumusunod na lahat. Remember, habang sila ay naglalaya, sabi ng Bible, si Jesus tulog na tulog. At many of them, kasama ng mga alagad, mangingisda, pero takot na takot sila, including Peter. And they walk up Jesus. At gulat na gulat sila sa ginawa ni Jesus. Hindi siya nag-excuse. Hindi nubusan niya hangin ang alon na kumalma. Hindi sinabing bibikalmaan. Ang kumalma. Verse 9, pagpupuri kay Yahweh lahat ay may ukol, mga kabundukan, mataas na burol, malawak na gubat, mabubungang kahoy. May tanong yun, saan dito, Pastor, yung bato? Pagpupuri kay Yahweh lahat ay may ukol, mga kabundukan. No? Siguro naman yung sa bundok ay bato, no? Mataas na burol, malawak na gubat, mabubungang kahoy. Worship. Sabi niya sa mga Pariseyo, sige, pag tumigil sila, ang mga bato, sasamba sa akin. Ang mga bato, magpupuhi sa akin. Mabuti pa yung bato, literal na matigas sa puno, pero sumasamba sa Diyos. Kaya katabi mo, tingnan mo yan. Hello. Verse 11, pupurihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo, babae at lalaki, mga kabataan. Sorry, wala ditong baling na, babae at lalaki lang. Verse 12, babae at lalaki, mga kabataan, matatandang tao, kaliit-liitan. Sa ngalan ni Yahweh magpuri ang lahat, ang kanyang pangalan pinakamataas sa langit at lupay, maluwalhating ganap. Siya'y nagpalakas sa sariling bansa, kaya pinuri ng piniling banda ang bayang Israel, mahal niyang lubha, purihin siya. So yes, merong from the crowd, merong mga unbeliever, mga Pariseyo. And here the Lord Jesus Christ, kung titigil sila, ang mga batong sasamba. Remember, they were asked about na magbayad ng tax. Ano sabi ni Lord kay Peter, bingwit ka. Tapos yung unang mong mabingwit, buksan mo yung bibig, meron tayo ng pambayad sa ating dalawa. Ano yun? Kataon, bidol, isda. Ayun ang nabingwit ni Peter.
Lumakad siya, remember, sa ibabaw ng tubig. Natakot ang mga alagad, they thought masyari multo. So, sino ba po yung nasa sa crowd? So, nakita natin yung mga alagad, rin nandoon. Clearly, may ilan po mga Pariseo, hindi natin alam lang kung ilan ang bilang. Sino ba po nasa crowd? So, John chapter 12, so, told you, no, mababasa natin sa Matthew 21, Mark 11, Luke 19, and John chapter 12, verse 17, ang mga taong kasama ni Jesus noong tawagin niya si Lazaro mula sa libingan at muli niya itong binuhay ay nagpatotoo tungkol sa nangyari. At ito ang dahilan kaya siya sinalubong ng napakaraming tao na abalitaan nila ang himalang ginawa niya. So, among the crowds, yung mga taong nakawitness ng muling pagkabuhay, ni Lazarus. Remember, tinawag niya si Lazarus 4 days na patay, nangangamoy na, nabubulong na, binabuksan niya yung libingan at tinawag niya ang pangalan ni Lazarus at umagon si Lazarus. So verse 19, again, nabanggit ang mga Pariseo, kaya't nasabi ng mga Pariseo, nakikita ninyo walang nangyayari sa mga ginagawa natin. Tignan ninyo, sumusunod sa Kanya ang buong mundo. So nandun tiyak na ilang mga Pariseo dito sa crowd na ito. So itong crowd ay mix of believers, maybe half believers, at unbelievers. So ang tanong, sa bawat sa atin, doon sa mga nabanggit sa crowd na yun, saan ka doon? Sino ka doon? Paano ka natutulad sa mga to? Going back sa John chapter 12, binasa po natin yung verse 17. Look at verse 16. John chapter 12, verse 16. Unang bahagi, letter A. Hindi ito maunawaan noon ng kanyang mga alagad. Look at si John. Very honest siya. Yes, nakita namin si Jesus. Nagsisigaw kami. Sumakay siya ng asno. Nakita namin ito'y katuparan ng hula sa Sikaraya 9:9. Pero hindi pa talaga namin gets. Bakit nangyayari ito? O ano ibig sabihin ng pangyayari ito? Again, verse 16 na gabi, hindi ito nauunawaan noon ng kanyang mga alagad. Implying, si John ang sumulat, hindi namin naintindihan yung nangyayari yun, pero eventually, naintindihan na namin. So, tanong natin sa bawat isa, naintindihan mo na ba? Naintindihan na ba natin? At taon-taon natin pinaalala ito, and nagpapaiba tayo ng pagkain, hindi pa, ng pagkain, hindi pa, pagkain, hindi na pagkain, hindi na pagkain, hindi na pagkain, hindi. Kaya so lalo tayo mamangka sa gospel. Or, yay, no weekend na naman, yay. Okay, wala tayong ihin dahil mahal ang gasolina. Hindi naman masama ko yung mga bagay-bagay na yan, ha? Talagang yung masama yan. What I'm trying to say is, to really intentionally naintindihin ang mga kahulugan nito, ang mga pangyayari ito. Kasi taon-taon, traditionally ginagawa ito. Hanggang ngayon, bili ng palaspas. Hindi tayo. Malay, samahan ng gasolina, parang gusto ko na rin magtinda ng palaspas. Hello. Again, yung 12, habang nangyayari yun sa harapan nila, they don't get it. But eventually, naintindihan nila. Siguro, dadala na lang sila ng sumakay na. Sige na. Dahil mamisa ganun tayo, nadadala na lang din tayo. Kung ano nagagawa ng marami. Pero, you don't really get it. Itabi mo sa mga sayaw. Papasayaw ka rin. Pinasayaw. Sayaw ba tayo? Sayaw natin. Taas ng kamay. Taas na rin tayo. Hello. Pero hindi nila talaga naiintindihan. Yes, the crowd, hindi man lahat, I believe, kung magiging mga Pariseo, nakikita nila na yung ginagawa ni Jesus is demonstration, fulfillment ng Sikaraya 9:9. Remember, ang mga Pariseo scriba, learn sila sa scripture. Pero ayaw lang talaga nila paniwalaan si Jesus.
At isa sa reason, maalala natin kahapon, kasi inggit sila kay Jesus. Nainggit sila kay Jesus. Yes, they acknowledge Jesus as King. Dahil sumisigaw sila, purihin ang anak ni David, o Hosanna to the Son of David. Yung salita mong Hosanna sa Hebreo, mahulugan nito ay save us. Nung sinisigaw nila ito, what they mean is, salvation has come. Dumating na ang kaligtasan. So yes, they recognize Jesus as King. No? Meron iba, who you. So verse 10, pagpasok na sa Jerusalem, sa ating text, Matthew 21, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Sino to? Verse 11, si Jesus, ang propetang taga Nazaret sa Galilea. Sagot ng karamihan. And you know, sa kanila po, ang tingin nila sa mga Galilean ay mga mabababang uri ng tao. Remember, nag-speak sila ng tongues. How come they know our language? Mga Galilean lang sila. Mababa. So yes, they make, no, yung sinisigaw nilang purihin ng Diyos, they are recognizing na si Jesus ay hari. They are recognizing na si Jesus ay liligtas sila, pagpapalayain sila sa kapangyarihan ng Roma. Remember, nanay ni James and John, Lord, pag nag-ahari ka na, lagay mo kami sa kanang kaliwa. They were thinking na si Jesus ang Messiah, na mula sa lahi ni David, magiging hari, na magpapalaya sa Israel sa ilalim ng kapangyarihan ng Roma. So, political leader, thinking nila kay Jesus. Hari, pero hindi po yun ang intention ni Jesus. Sabi ng isang commentary, Jesus was the deliverer they needed, but in the end, He was not the deliverer they wanted. Jesus was the Savior they needed, but He was not the Savior they wanted. Naghihintay kami ng Messiah, ng hari, na magliligtas sa amin, magpapalaya sa amin sa Roma. Ito na yun, si Jesus. Purihin ang anak ni David. Pinagbalang dumarating sa pangalan ng Panginoon, purihin ng Diyos. Pero, hindi pala yun. Kasi si Jesus, yes, will be a deliverer, yes, a Savior, pero hindi po Savior, deliverer ng Israel mula sa kapangyarihan ng Roma. Hindi Savior, deliverer ng makasalanan, pakisabi sa iyo katabi, tulad mo at tulad. Yun ang intention ni Jesus. Yun ang kanyang pinapakita. Yes, I am the King of Kings and the Lord of Lords. At ito ako, this will not end sa pagsakay ko sa asno. Simula pa lang ito. Dahil ang aking papunta ay doon sa krus ng Kalbaryo. Mamatay kasi katlong araw ay buhay. Remember the sermon, the first sermon ni Peter, sa chapter 2, verse 38 to 39, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ng inyong mga kasalanan. Hindi sinabi ni Peter, yun, balik na tayo kasi maghahari na sa atin si Jesus, palalayain na tayo sa Roma. No, magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. Jesus came to Jerusalem, riding on a donkey. Yes, I am the King of Kings and the Lord of Lords. And yes, I will save you from sin. I will restore you. Ibabalik ko kayo sa kaharian ng Diyos. To be God's people. So again, among the crowds, sino ka? Sino kayo doon? Saan ka napapagilan? O ikaw yung, sila, papit ko dyan. O ikaw yung, what's going on? Ano ba to? Bakit ba to? Ano nangyayari? O ikaw yung, kung ano na lang, taas mo naman yung taas. You are shouting, haring mo siya, kasi you are expecting what? Bibigyan kayo ng bahay at lupa.
You're shouting, hari mo siya kasi you're expecting susuplayan kanya ng ayuda araw-araw. You're shouting, hari mo siya kasi you're expecting bibigyan kanya ng malusog na katawan, mahabang buhay. Dahil bigay bitod, pero hindi po siya pumasok sa Jerusalem para mamigay ng cellphone at jacket. Para mamatay po sa krus ng Kalbaryo upang sino ang sumampalataya na hindi na pag-usahan. Hindi magtanong ng buhay na walang hanggan. Let me end going back sa Matthew 16, verse 21. Matthew 16, verse 21, kinasa natin yung unang bahagi lamang. Mula noon ay pinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem. So, nangyari pang Sunday. At, hindi natapos doon, at magdanas ng maraming hirap. Iyon ang hindi in-expect ng mga sumisigaw. O sana, ganda ng David. Hindi nila in-expect ito. At magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin, ngunit sa katong araw, ako'y muling mabubuhay. Yes, to bring salvation, to bring God's kingdom sa mga tao, to reconcile sinners to God. Yan po ang layunin ng pagdating ng Panginoong Jesus sa mundo. Last na, sabi nga ni R.C. Sproul, ang preacher, ang merong all karapatan na magsabi ng paulit-ulit, lastly. Ephesians chapter 2. Dito na talaga ako magtatapos. Ephesians chapter 2, simula verse 1. Basahin natin hanggang verse 10. Ephesians chapter 2, verse 1 to 10. Noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa ipapawid, ang Espiritu nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat, including Paul, ay dati rin namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Walang guilt kay Lord na makasalanan. Lahat tayo kinapuutan. Salamat sa kanyang habag. Verse 4, ito na. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayong mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganahan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha na tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. So again, tanong, kilala at kinikilala mo na ba siya? You don't make Jesus King. He is King. No? Sabi siya lang, gawin mong Panginoon si Lord sa buhay mo. No. He is King. Kilalanin mo siya o hindi? He is King. King of Kings and Lord of Lords. So again, kilala at kinikilala mo na ba siya na hari ng buhay. Tayo pinagdangin. Siya nga po, Panginoon, salamat. Salamat po, Diyos. Tunay nga, kayo'y hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Kami mga nilalang mo lamang.
Ito po, Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Ngunit salamat. Tunay nga di masukat, Panginoon, ang iyong biyaya. Di masukat, Panginoon, sa laki ang iyong kahabagan. Di masukat, Panginoon, sa laki ang iyong kagandahang loob. Kaya walang bagay sa mundo ito makakapag-represent ng dakilang mong pag-ibig sa amin. Hindi ginto, hindi pilak, hindi lahat ng yaman ng mundo. Sabi nga po sa iyong salita, makamtan man ng tao lahat ng yaman ng mundo, mapahapon man ang kanyang kaysa isang kahilan. Hindi, Panginoon, ang kapahayagan ng kagandahan loob mo na walang iba, Panginoon, kundi ang Panginoong Yesus. Kaya naman siya na bagamat kay Diyos, kapantay ninyo, hindi na inaring dito kapantay ninyo. Siya naging yung tao, yung pakababa, ito mo na ganyang alipin. Sabi nga po niya, napunta siya rito, hindi para maglingkuran, hindi para maglingkod. At ako po, pinaglingkuran niya, hindi kami mga makasalanan. The night before, he was arrested. Inugasan niya ang mga paa, kanyang mga alagad. Lord, nagdamin namin, Panginoon, ang biyaya mo dito sa amin. Nagdamin namin, Panginoon, tunay, napakalaki mong pag-ibig sa amin. Nagdamin namin at tunay na enjoy namin, Panginoon, ang napakadakilang kaligtasan na natawag namin. Hindi matutungbasan ng anumang bagay sa mundo ito. Anumang ma-accomplish namin sa buhay na ito. Hindi nga matutungbasan, Panginoon, kahit pa kuha namin ang lahat ng yaman ng mundo ito. Lord, please, dahil mo kami sa pagkaunawa pa, napakalaki mong pag-ibig sa amin. At ginawa niyo po yun, pagkasalanan kami. Hindi kami ang nag-initiate na mag-isip na maghanap ng tagapagligtas. Ikaw ang humanap sa amin. Ikaw ang tumawag sa amin. Nakita namin yan sa iyong mga alagad, sa 12. Tinawag mo, tinuruan mo, pero hindi nila maintindihan ng lahat. Pero hindi ko kayo nalinawa dahil hindi kayo nagbabago sa inyong plano, sa inyong kaloob. Binigyan niyo sila ng pagkaunawa. Kaya naman pag ito kanilang pinalaganap, ito kanilang naging buhay hanggang kamatayan, Panginoon. Kaya pinalaganap nila yung mabuting balita. Lord, hayaan mo. Sa Semana Santa, Panginoon, higit pa namin. Madagdagan, Panginoon, malalim ang pagkaunawa namin sa lahat ng nangyari dito, Panginoon, throughout the Holy Week. Mula sa araw na pumasok ang Panginoon Yesus sa Jerusalem, sa kanyang nasyo, hanggang sa araw na siya yung buhay. Ito nga, O Diyos, ang ibigay sa amin kaligtasan, ang pag-asa, at marapang, Panginoon, na kami nagkaroon ng pananapit na maghintay sa araw na ito pagbabalik. Panginoong Yesus, upang pagganap ang lubos namin kaligtasan, ang buhay na harian sa langit, ang lahat ng sakit, ang ng hirap, ang ng kasalanan, ang ng luha, Panginoon. Lord, bring us more and more, Panginoon, to understand, Lord, gaano kalaki ang kaligtasan pinagkat namin buwas sa iyo. Praise you, Lord, God. In Jesus' name we pray.